Pasadahan natin itong paparating na bagong version ng Honda Beat mga idol, at sa inilabas nga na teaser ng Honda Philippines sa kanilang Facebook ay masasabi natin na sigurado at garantisado na si Honda Beat version 3 nga ito. Dahil sa new look daw ayon sa teaser ay siguradong walang duda na Honda Beat nga ito na idadala nga ng Honda na kung saan matagal na nga itong inilabas sa bansang Indonesia. At kung nagbabalak kang kumuha ng Honda Beat ngayon ay mas mabuting maghintay ka na lang dahil naglabas na ng arrival date ang Honda Philippines dahil September 23, 2023 ilalunch na nila ang version 3 nito at ito ay gaganapin sa Market BGC Taguig. Kaya approximately first week ng October ng 2023 na ito madidistribute sa mga market. Kaya kung ito talaga ang balak mong bilhin ay syempre highly recommended ito hintayin dahil sa hatid nitong pagbabago ng features na siguradong magugustuhan mo. Ano-ano nga ba ang mga nabago na dapat mong malaman bago ka bumili para dito sa bagong version 3 ng Honda? Unahin natin sa bago nitong disenyo ng front head na mayroong pagkakawig sa Honda Click version 1. Pero mas aggressive nga lang ito dahil mas compact ang design nito kung ikukumpara natin ito sa Honda Click. Mas pogi at mas tipid na ito sa baterya dahil LED na ang headlight nito na kahit long lasting ang gamitan ay di masyadong nakakaubos ng baterya. Pero mas maliwanag ito kumpara sa ordinary bulb. Kung bibili ka naman ng motor ng panghanap buhay mo ay sakto itong version 3 ng Honda Beat dahil meron na itong charger or USB port charging area na pwede ka nang mag-charge while driving kung isa kang delivery rider na kung saan tuloy-tuloy ang transaction at earnings para sa iyong pamilya. Mas magaang na din ang motor na ito sa bagong frame chassis na nakakabit dito. Ito ay equipped na ng ESAP at ito ay mas magaang ng 4 na kilo from 93 kilo to 89 kilo na lang dahil yan sa ESAP. Di lang weight reducer ang ESAP dahil sa tatag at tibay nito ay subok na sa siguradong long lasting ang gamitan. Bukod naman sa flat footboard nito na pwedeng paglagyan ng mga gamit ay mas pinalaki ng bahagya ang underseat compartment nito na may kapasidad na 12 liters. Mas malaki na din ang fuel tank capacity nito na kung dati ay 4 liters lamang, ngayon ay 4.2 na. Mas malayo-layo na din ang mararating mo sa isang full tank nito. At kung sa patipiran ng gasolina ay swak na swak sa daily use dahil almost 55 to 60 km per liter lang ang average nito sa kanyang mileage dahil ito ay equipped ng technology na programmable fuel injector. Sa makina naman nito ay equipped pa rin ito ng ESP or Enhanced Smart Power na mas magandang hatak at smooth performance ang dinudulot nito. Ang maximum power nito ay nasa 6.6 horsepower at 7,500 RPM na may peak of torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Kaya masasabi natin na disente ang performance nito kahit 110cc lang. Pagdating naman sa makina, meron pa rin itong kargadong 109cc engine displacement to be exact, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. At naka-air-cooled pa rin ito para sa kanyang cooling system. Sa kanyang harapan naman ay meron telescopic fork para sa kanyang suspension at single shock absorber naman ito sa likod na may disc brake sa harap at drum brake sa likod. Ang sukat naman ng gulong ay nasa 80/90-14 at 90/90-14 naman sa likod na parehong naka-tubeless na po at ayon sa teaser, ang kulay ng mags na dadalhin dito ay may pagka-bronze. Ang panel naman nito ay katulad ng itsura ng version 2 pero nagkaroon lang ng revision sa backlight nito from orange to blue sa kanyang round digital meter. Present pa rin ang utility packet at helmet hook na sabitan ng kung ano-ano at pwede din kabit mo. Total mahilig ka naman sa may sabit. Ang susian naman nito ay merong shutter lock key na merong takip ang mismong susian na di basta-basta mananakaw ng mga kupal na magnanakaw. Pagdating naman sa safety features, equipped pa rin ito ng combi brake system na kung saan 70% na pagpreno sa likod ay sasabay ng 30% ang harap. Mas safe ito at mas effective kesa sa mga non-combi brake. Meron din itong side stand kill switch na kung saan gamot ito sa mga makakalimutin magtaas ng side stand bago umarangkada. Maiiwasan ang katangahan ng rider. Promise. Muntik ko nang makalimutan mga idol bago nga pala ang decals nito na mas aggressive, premium at very stylish. Bagay na bagay sa mga bata at mahilig sa bata. Ang seat height naman nito ay very Pinoy friendly dahil ito ay may taas lamang na seat height na 740mm. Pasok ito sa mga 5.0 pataas kaya madalas ito talaga ang patok sa mga Pinoy dahil sa seat height niya. Expectation natin mga idol may dalawang variant na dadalhin ng Honda which is ang standard version at ang ISS version na merong idling stop system. At kung tatanungin naman natin ang presyo mga idol ay wala pa rin tayong idea. Pero malamang sa malamang ay syempre meron itong price increase
let's say 5 to 7,000 from SRP base on a regular price sa previous version. Sa kulay naman nito ay wala pa ring idea mga idol, pero sa tingin ko kung pagbabasehan natin ang teaser ng Honda ay meron itong white, black, blue, red, pink at yellow. At ayun na nga mga idol, sabay-sabay nating hintayin ang version 3. Lalong-lalo na sa mga vlogger na nakaabang na dahil siguradong papatok na naman ito. Para sa mga nag-aabang ng walkthrough, full review at updated price nito ay mabuting nakatutok ka sa ating channel. At ayun na nga mga idol, ang tanong na lang dyan, hihintayin mo ba ito bago ka bumili o hindi? Satisfied ka ba sa pagbabago ng Honda Beat version 3 from the previous model na version 2 ayon sa panglasa mo? Kung hindi, bakit naman? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.